Tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Paglubong ni Mayor Edgardo Labilla ug mag-adlaw gipangandama na. Mayor Chan mopadaog suwat ngadto ni Health Secretary Doki aron mangayog katin-awan labot sa planong ipailawom sila balik sa Alert Level 3. Nabot na sa 5 ka mga grupo ang gustong madisqualify si Bongbong Marcos sa iyang kandidatura. Nagkagabi nga text scam ipasulbad. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa lugunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andikoy. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, lubong ni kanhi Cebu City Mayor Edgardo Labilla gipangandama na sa mga kawani sa city government. Malaumon usab ang pagsaludo ngadto sa nitaliwang incumbent mayor pinaagi sa ka-full military honors. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga gipangandaman sa mga kawani sa Cebu City Government mao ang paghatag og full military honors atol sa lubong ni kanhi Mayor Edgardo Labella karong Nobyembre 25, Biyernes sa hapon. Mato di Consel Dave Tumulak nga alirungan kini sa mga sakop sa Philippine Navy ug Philippine Army ang sakyanan dindiha ibutang ang patayng lawas sa mayor. Sugdan kini sa ka eulogy alas 8 sa buntag uban ang pamilya sa mayor ug mga kaubanan nini sa City Hall. Dayon igawas ang patayng lawas sa mayor alas 11 sa buntag aron dadon sa Cebu Metropolitan Cathedral alang sa misa requiem sa alas 12 sa udto. Pagkahuman, ihatod kini paingon siyang lubnganan sa may Golden Haven sa Barangay Talamban gikan sa 1:30 ngadto na sa alas 3:30 sa hapon. Bantayan usab sa mga traffic enforcers ang ruta sa lubong diin moagi kini sa Colon Street, Osmeña Boulevard, Escario Avenue, Archbishop Reyes Avenue hangtod na sa Talamban. Nasa'y taps, nasa'y folding of Philippine flag and turned over sa flag ngadto sa asawa ni Mayor Labella. Then dito na ipahigayon ang final viewing. No? Kay diha sa katedral dili maablihan basta sa higayon nga mabutang na ang flag. Dili na pwede maablihan. Gilawman usad nila nga daghan ang muduyog atol sa lubong sa kanhi mayor. Maong ni awhag usab si Tumulak nga obserbahan gyapon ang health and safety protocols. Doon tay 20 kabuok kausyong bases intended na sa katong mga way sakyanan. Ang mga barangay sad nga doon na sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay coasters, doon na daay 20 pod. So 40 na nadaan ka mga coasters and buses. So ingon ana kataas wapay labot sa mga private vehicles nga mohatod. Talagsaon ang mamahimong seremonyas atol sa lubong ni kanhi Mayor Labella, apil nini ang 21 gun salute ug ang pagpilo sa nasudnong bandila gikan sa lungon. Maong nang hinaot sila alang sa luwas ug hapsay nga pagpahigayon niini. So mangayo sad mi og dispensa alang sa atong mga motorista nga maagian niining mga daan nga akong gihisgutan. Kung doon na sila yung mga importante kayong mga lakaw, mo hangyo lang nila nga mugikan lang sila og sayo para dili sila maapektuhan niining kahuot unya sa dagan sa trapiko. Gian Navarro, CCTN News.
Samtang kahuot sa dagan sa trapiko usasab sa gipangandaman sa kapulisan sa dakbayan sa Subo ugma atul sa paglubong kang kanhi Mayor Edgardo Labella. Publiko giawhag nga magsayo kun do na manggani sila'y lakaw aron dili maapektuhan sa traffic. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human sa banang puson nga pagbalhin sa hayan ni kanhi Cebu City Mayor Edgardo Labella gahapon gipanangandaman usab karon sa Cebu City Police Office ang paglubong nini ugma dito sa barangay Talamban. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga bisan dili na sila aga pallbearer, sanglit aga mga sundalo na ang mohimo nini. Mo-deploy sila kapin sa 50 ka mga police personnel sa kadalanan. Sila ang mohatag og road security sa rota nga moyagian sa funeral convoy nunod sa pagtuo nga daghang mga Sugbuanon nga nagmahal sa kanhi mayor ang magatang diha sa dalan aron mohatag silang katapusan nga pagsaludo kaniya. Gipanatuman usab ni Parilla nga daghan ang mga sakyanan aga mohatod nini ngadto sa lubnganan nga mahinungdan nga makigalayon sila sa Cebu City Transportation Office kon CCTO aron dili kayo maapektuhan aga mga motorista. Ang coordinate sa CCTO na mabawasan na to ang mag-affect sa sila advisory nga kung pwede sila nga dili mo nakita ng orasa sa pagkaso or mo dili sa mo agi sa ruta nga sa mo agi ang lawas ni Mayor Labella para di sila may sa traffic. Makabawas po sila sa traffic. Yawan usab aga mga tawo nga adunay lakaw ugma nga labing maayo nga sayhon nila aga pagbiyahe aron dili sila matanggong sa karsada. Gawa sa mga uniform personnel nga ipakatap moabag usab ang task force kasarigan aron mobantay usab sa mga tawo nga wala mosunod sa minimum health standard. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, suportahan sa Cebu Provincial Government ang ipagayong bayanihan bakunahan national COVID-19 nga Vaccination Day karong sunod semana. Tungod niini ni mando si Governor Gwendolyn Garcia sa mga mayor og mga kapitan nga moabag sa kampanya sa nasudnong kagamhanan alang sa subsob nga pagpamakuna. Muhatag ang Kapitolyo og tag 2 ka kilo nga bugas ug usa ka buwan nga supply sa mga bitamina isip palipay sa bag-o nga bakunahan. Gideklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang Nobyembre 29 ngadto na sa Disyembre 1 isip National Vaccination Days aron mabakunahan ilabi na kadtong mga nanabaho sa publiko o pribadong sektor. Suma pa sa datos sa Department of Health nga naa na sa 30.18% ang bakunado na batok sa COVID-19 sa probinsya sa Subo. Mga volunteer alang sa tulo ka adlaw nga National Vaccination Drive gipaubos sa pagbansay-bansay sa Cebu City Health Department. Gibisita na sab nila ang 90 ka site nga pahigayunan sa maong kalihukan. Kadtong mga dagko nga barangay ug gamay pa ang porsyento sa mga nabakunahan, gibutangan og duha ngadto sa tulo ka vaccination site. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department, gagipaubos nila sa training ilang mga volunteers, encoders ug uban pang apil sa umabot nga 3-day vaccination drive nga mahitabo karong Nobyembre 29, 30 o Disyembre 1. Ang training adto gihimo sa usa ka mall sa South Road Properties kun SRP. Kay dako og lugar didto ug dagan og volunteers ang Cebu City Health Department. Nasayran nga 90 ka sites ang giandam sa Cebu City Health Department alang sa maong katuyuan. Ug sigo ni Dr. Ibones na establisar na nila kung asa ni dapita gani na meeting na nila ang mga barangay kapitan nga nalambigit sa 90 ka sites ug ipahibaw unsay buhaton. Ang area medical officer, area nurse supervisors nituyok na sab sa mga sites aron pagpreparar sa setup ug uban pa. Dili tanan barangay na size, like for example Kalubihan. Ang Kalubihan ay abot mo tag 200%. Ang Banilad no, mga almost 90%. Ang Capitol site 95%, no, wala to lang butangi. But dili ingon nga wala sila site, dili na sila pwede magpabakuna. Pwede gyapon na dadon nila mga vaccine dito sa mga sites nga doon nila, but mostly no, more than 90%, mga 80 to 90% nga mga barangay na site. Matod sab ni Dr. Ibones, doon na sab sila barangay nga duha ka buok ang vaccination site sama sa barangay Mambaling, Lahog, Kugon Pardo, Kinasangan ug gani ang barangay Guadalupe, tulo ka buok ang ilang vaccination site. Kini tungod kay
kay dako pa ang kuwang nila sa vaccination. Sa mga mo-avail sa 3-day National Vaccination Drive, pwede ra ang walk-in, magdala lang og ID o kaha barangay certification. Apan aron madali ang proseso, mas maayo nga ma-register sa system sa syudad. Gipahibaw sab ni Dr. Ibones nga apil ang mga bata niini. Apan ang ilang vaccination site adto lang gihapon sa Southwestern University FINMA o Robinson Cybergate, pwede gihapon ang walk-in. Nagpatabang ta sa Cebu Medical Society, Philippine Pediatric Society, PCP, ang Philippine Association of Family Medicine, o lain nga mga organizations like sa mga eskwelahan, mga hospitals no nagpatabang pa. Sa alas 8 sa buntag sa adlang Lunes, Nobyembre 29, dunay programa nga pagabuhaton ang syudad alang sa kalihukan adto kini pahigayon sa Plaza Sugbo sa Cebu City Hall. Desiree Padilla, CC10 News. Samtang wa makatala og bag-ong kaso sa COVID-19 ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Kini base sa monitoring sa City Health Office di nakatala usab sila og 5 ka mga nangaayo sa virus samtang usa ang namatay gumikan sa COVID-19. Nasayran nga kini na ang ikaduha nga adlaw sud ning semana nga wa makatala og bag-ong kaso sa COVID-19 ang syudad, din una silang nakatala og 0 nga kaso ni adtong Nobyembre 22. Sa kasamtangang anaa lang sa 31 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa maong mga kaso, 16 ang naka-isolate na quarantine facility, samtang 15 usab ang na-admit sa mga tambalanan sa syudad. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan mopada og suwat ngadto kang Health Secretary Francisco Duque. Buot sa mayor nga mangayo og katin-awan labot sa pamahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga posibleng iisa na sab sa Alert Level 3 ang quarantine status sa dakbayan. Ang kasayuran ihatud ni Fatch Anthony Inso. Mupadala og suwat sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ngadto kang Health Secretary Francisco Duque kineron sa pagpangayo og katinawan kalabot sa pamahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga posibleng iisa sa Alert Level 3 ang quarantine status sa syudad sa Lapu-Lapu. Suma ni Vergere sa iyang statement nga kinihuman ilang namatikdan ang pagsaka sa infection rate sa COVID-19 sa syudad sa milabay nga duha ka semana. Matod ni Chan nga nahibong siya gumikan kay ang syudad sa Lapu-Lapu ang dunay labing ubos nga matala nga kaso sa COVID-19 kada adlaw. Gani sud lang ning semanaha makaduha na kahigayon nga wa makatala og bag-ong kaso sa COVID-19 ang syudad. Suwata ni DOH Secretary Dr. Doki regarding aning pronouncement ni Yusek Vergere na ang Lapu-Lapu City posibleng mag-level 3. No? Ang ato lang gusto na itong klarohon nga ang ato ang syudad sa Lapu-Lapu ikaduha na kaadlaw karon nga nag 0 cases. 0 case sa COVID-19. Ang atong active cases as of today is 44. We don't have Delta variant. 0 ta sa Delta variant. In fact, ang ato ang first dose for the vaccination is 96% as of today. Second dose is 65.89% sa second dose. Dawas ni ini menos na usab ang mga tao nga na-admit sa mga tambalanan sa syudad lakip sa ilang isolation facilities nga nagpositibo sa COVID-19. Lakip nga i-appeal sa suwat ni Chan ngadto kang Duque mao paghangyo sa pagpaubos sa alert level sa syudad gikan sa level 2 ngadto na sa level 1. So steady ang atong kaso nga nagkaubos ang ato ang kaso. It's a good sign na nagkaubos. It's a good sign na daghan ang nagpa-bakuna. So, with that, ubos na sad ang ato ang mga patients nga naa sa hospital. In fact, ang atong isolation facilities, wala na'y tao. Malaumon si Chan nga makadawat siya og positibo nga tubag gikan sa Health Secretary kalabot sa iyang hangyo. Subay na sad sa padayon nga pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Fox Anthony Inso, CC10 News.
Musunod, moabot na sa 5 ka grupo ang gustong madisqualify si Bongbong Marcos sa iyang kandidatura. Kana ug uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pakit lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Mga mangingisda, siguradong pagkain sa buong bansa. May gikog dako ma'am. Inyo na walay gyatod. Murag mo dili mabawi ko kalipay. Dili ko kalipay. Wow. Salamat po sa pura. Salamat po pa. Kalipay na ko nga inyong yatod yun kay ako din ang lukaan to. Pasalamat ako. Pasalamat ni. Pasalamat ko nga doon ang atong pamulungan ka doon. Unan pa nga kong kalipay. Ano na lang. Kalipay. Huwag ikasulti kalipay na lang. Hangtod sa kinatungsa sa akong kinabuhi. Ipaghanao ito na ipadayon. Mintas niya pa ko sa kinabuhi.
Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos, mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1,000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Balik sa ato mga balita, Kumilig Cebu Province padayong miauhag sa mga kawani ug mga magtutudlo nga gikinahanglang magpabakuna dayon kini tungod kay usa sa mga gipangitang kwalifikasyon aron mamahimong sakop sa Electoral Board mo ang bakunado batok sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitug-an ni Attorney Leonel Marco Castellano, ang Provincial Election Supervisor, nga nagpadayon ang pag-hire sa mga magtutudlo isip mga Board of Election Inspectors alang sa umaabot nga eleksyon sunod tuig. Gitataw nini nga adunay preferential hiring ang COMELEC. Din ubos sa Resolution number 10727, kuhaon nila ang mga magtutudlo nga bakunado na, dili mula pa sa 60 anyos ang pangidaron ug walay gihambing balatian kon comorbidities. Ilabi na usab nga gisuguro nila ang kaluwasan sa mga botante atol sa talagsaong pagpahigayon sa piniliay karong Mayo tuig 2022. Butang nga gipangandaman kini pag-ayo sa habig sa COMELEC. Also, naagyapon ang service incentive leave nga 5 days. Kinigod atong mga teachers, gusto na mo serve, secondary na lang ang kanang gihatag nga honorarium, but usually ang service incentive leave nga 5 days mo na'y pinaka-importante nila. Samtang gitug-an usab ni Castellano nga upat na lang ka mga kawani sa COMELEC Cebu Province ang wala pa nabakunahi batok sa COVID-19. Kini gumikan kay nagkinahanglan pa sila og clearance gikan sa doktor. Mong gyatagan nila og dakong gibug-aton ang pagpamakuna batok sa COVID-19 ngadto sa ilang mga kaubanan ingon man ang mga magtutudlo nga maglangkob sa Electoral Board. Nasayron usab nga kung dili man bakunado, magkinahanglan usab og negatibong COVID test result aron makapadayod sa ilang pagpangalagad atol sa piniliay. Please coordinate with our election officers. Advise me sa inyo nga magpabakuna na mo because the COMELEC is preparing for a pandemic election. Hopefully, mawala na ang pandemic by that time, but we are still preparing for that. Kaya kung nabantayan ninyo, magbalik-balik man dahil eh. Gian Navarro, CCTN News. Vice Presidente Leni Robredo ni pirma og kasabutan tali sa QualiMed Health Network. Kini aron paghatag og assistance sa mga gi-refer nga pasyente sa COVID-19 nga nagkinahanglan og tambal nga molnupiravir. Kun unsa og kinsa ang maka-avail sa maong tambal, aniya ang kasayuran.
Nobyembre 17 dihang naabot dinhi sa Pilipinas ang unang shipment sa Molnupiravir. Usa ni katambal alang adtong may mild o moderate nga simptomas sa COVID-19. Ang Pilipinas mao'y unang nasod sa Southeast Asia nga gihatdan sa Qualimed Health Network sa maong tambal. Niadtong Martes, usa ka agreement ang gipirmahan tali ni Vice Presidente Leni Robredo ug Qualimed Health Network. Nagpasabot ni sa usa ka partnership tali sa Office of the Vice President ug sa maong healthcare facility. Sa maong partnership, mamahimo na nga makahatag og guarantee letter ang opisina sa Vice Presidente pag-avail sa usa ka individual sa tambal nga Molnupiravir. Apan sa di panigi kinahanglan una ang pagkonsulta sa pasyente sa Bayanihan e-Consulta program sa OVP. Pagsiguro nga mga kwalipikadong pasyente lang gyud ang maka-avail ini. Human sa maong proseso ang Qualimed na ang mo-assess ug mo-prescribe sa tambal ngadto sa pasyente. Dinhi sa Pilipinas, gawa sa Office of the Vice President pinaagi sa Qualimed, matud sa Department of Health, ang mga tambalanan lang nga dunay compassionate special permit ang mamahimong makakuha sa experimental nga tambal. Kadulang sang dunay mild nga simptomas sa COVID ang mahimong hatagan ini. Sa pagkakaron, anaa sa 116 pesos ang matag kapsula sa Molnupiravir o di mo menos 4,600 pesos ang 5 kaadlaw nga paggamit ini. Kanunay nga gibalik-balik sa mga eksperto nga di solusyon ang maong tambal sa mga severe o bisan kritikal nga mga kaso sa COVID-19. Gani dunay uban nga may moderate o mild nga simptomas sa COVID ang di sab mamahimong maresitahan ini. Gipahimug-atan sab sa Department of Health karon nga gidili pa ang pagpalit sa Molnupiravir sa mga butika o ni bisan kinsa lang. Sanglit sa pagkakaron, experimental drug pa kini ug kun sa higayon nga gamiton, gikinahanglan ang monitoring sa usag yud ka doktor. Donna Lavares Andicoy, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni sugod na sa pagpaubos sa antigen test niadto mga musuroy o mga mall nga dili bakunado. Gawas niini nihimo na usab sila og pagpamakuna ngadto sa usa ka mall sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nisugod na sa paghimog antigen testing ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nito mga mall goers nga dili pa bakunado. Ang City Health Office ni muntar og antigen testing booth sud sa usa ka mall sa Barangay Paho aron sa pagtuman sa maong kamanduan. Una nini si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang nimando sa pagpaubos sa antigen test dito mga tao nga mosud og mall ug uban pang mga establishmento nga dili pa bakunado. Hinoon suma ni Dr. Agnes Realiza pangu sa City Health Office nga gihatagan nila og opsyon ang mga mall goers kung magpa-antigen test ba sila o mulargo sa pagpamakuna. Nasayran nga ang syudad mo iniabaga sa pagpalit og mga testing kits alang sa antigen test. Kung negative gani sila, pwede na sila kasulod. Pero gusto po sila nga diretsyon gyud nga magbabakuna, pwede ra pod kay naman tay kanaging station diri karon sa atong vaccination. Natay vaccination site diri karon sa mall. Matod ni Realiza nga nag-andam sila og 200 ka mga doses usab sa COVID-19 vaccine alang niadto mga moduaw sa mao nga mall nga dili pa bakunado aron paghatag kanila og higayonan nga magpabakuna na o galing dunay magpositibo sa COVID-19 sa ilang ipahigayon nga antigen test. Matod ni Realiza nga ilaha kining ipaubos sa confirmatory pinaagi sa swab testing samtang nagpaabot sa resulta. Matod ni Realiza nga ila usab nga ipaubos sa home quarantine kadto mga mall goers nga nagpositibo sa virus. Subject na po na natin confirmatory test which is the RT-PCR. No, pero while waiting for the positive naman siya, ato na siya i-isolate yun. Ato na siya tambagan mo-isolate na siya. Ug mga adlaw tulo ka mga malls usab ang duawon sa City Health Office aron sa pagpahigayon og antigen test sa mga tawo nga moduaw sa establishmento. Fox Anthony Inso, CCTN News.
Muabot na sa 5 ka mga petisyon ang naduso sa mga grupo ug individual sa Commission on Elections nga nagpagkanselar sa kandidatura ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ugmang adlaw na usab gitakda sa COMELEC 2nd Division ang pagdungog sa maong mga petisyon. Giinsister sa mga petitioner nga angayang kansilahon ang COC ni Marcos tungod sa kapakyas niini pagtug-an nga nahukman siyang sad-an sa kaso sa wa pagduso sa iyang income tax returns. Alang sa uban nga dili kwalipikado si Marcos nga mudagan sa umaabot piniliay tungod sa kaso nga paglapas sa National Internal Revenue Code. Nasayran nga 3 sa 5 ka petisyon bato kang Marcos ang napadong sa 2nd Division sa COMELEC nga gilangkuban nilang Commissioner Antonio Co ug Socorro Inting. Kadagkuan sa National Shrine of St. Joseph nagsugod na og suwat kabahin sa preparasyon alang sa Misa de Gallo sugod karong Disyembre 16 hangtod sa Disyembre 24. Parish Pastoral Council sa St. Joseph sa Mabulo ni pahigayon usab og second leg sa Holy Doors Pilgrimage kabahin sa ika-500 ka tuig nga Kristyanismo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sigo ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, nga nagsugod na og suwat ang kadagkuan sa National Shrine of St. Joseph kabahin sa preparasyon alang sa Misa de Gallo nga magsugod karong Disyembre 16 hangtod Disyembre 24. Matod ni Ibanez nga mopahigayon pa sila og coordination meeting kuyog ang mga kaparian kabahin niini. Asoy niini nga gilauman nila nga mas daghan ang musimba itandi ni aging tuig gumikan sa ubos nga alert level. Matod niini nga aduna gihapon ipahigayon nga Misa de Gallo online aron malikayan ang grabing pagdugok sa mga tao. So during the Misa de Gallo, ang ato ang mga challenges gid ato no is kadaghan sa tao, labi na sa first day. And daay mga simbahan nga gagmay og hawanan. Diri sa ato ang St. Joseph, dako-dako kay daay ato maning giablihan tanan. Unya gisirad-an ang mga para sakyanan dili kasud aron mahimo siyang extension. Ang problema man gud is December, rainy season. So kung mag-uwan na di gid nato ma-prevent nga mo converge, mo pasilong ang atong mga mass goers. So mao nay usa sa ato ang mga nakita no nga problema not only here but also in other parishes kay magpasilong magid og mauwanan. So kato last time nagbutang tag tents pero kuwangon gyud ang atong mga tents. So samtang nipahigayon sa second leg ang Parish Pastoral Council sa St. Joseph Parish sa Mabolo sa Holy Door Pilgrimages kabahin sa 500 years of Christianity. Ilang gibisita ang 4 ka Jubilee Churches sa Tri-Cities. Una na nilang gibisita ang Jubilee Churches sa habagatang bahin sa Sugbo. Sa ilang last leg, bisitahon na usab nila ang Jubilee Churches sa amihanang bahin sa Sugbo. Ato na ning explain nila kay naman tay spiritual preparation and orientation sa kuan nga makuha gyud niini atong pag-pilgrimage dili lang gyud ni siya suroy-suroy lang. Dili na excursion or outing. In fact, the atmosphere is very prayerful. Even sa among ban nami mga prayers, rosary and other prayers. Nya inigabot sa church dapat pod na sa may prayer nga gihimo nya mosuong ta sa Holy Door kay we believe nga gi-grant man ni sa atong Holy Father nga anyone who would pass through the Holy Door undertake this pilgrimage and perform all the conditions makagain og plenary indulgence. So conditions, doon na sila sacramental confession, Holy Communion, pray for the intentions of the Holy Father and do good works. So ma-fulfill ning 4 ka conditions, doon na sila plenary indulgence. So kanang gitawag nato sa simbahan og the remission of the temporal punishments due to sin. So ang meaning gyud nato sa pagsud nato sa Holy Door, ang symbolism nga nisud ta og door, meaning we leave something behind and we make a passage inside. So it's a passage from sin to grace, passage from darkness to light, passage from whatever nga naka-enslave sa imong kinabuhi. Sa 500 nga simbahan sa Pilipinas nga gideklarar og Jubilee Churches, 3 niini ang makita sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Dulan sa 4 ka milyon ka pesos nga balor sa tambal ug wheelchair ang gidonar sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa 81 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga silingang dapit sa isla sa Sugbo. Sunod tuig mosunod na usab ang mga ambulansya sa mga pampublikong tambalanan lukop nasod. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangunay ang General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO, retired Police Colonel Ruy Nagarma sa paghatag sa mga tambal o mga wheelchairs ngadto sa 81 ka mga barangay sa dakbayan Sugbo ug sa mga silingang lungsod ug syudad sa probinsya Sugbo. Mato ni Garma nga mokantidad ang tanan sa 3.6 milyones ka pesos din gikan kini sa kita sa loto, swertres ug sa small town lottery kon STL ang gipamalit sa maong mga tambal igip na ang mga wheelchairs. Daghan sa mga kabus nga mga Sugbuano sigon ni Garma gumikan sa pandemic maglisod na sa pagpalit og mga maintenance silang sakit nga tungod nini nakigilayon siya sa STL Foundation nga mahatag kini sa mga barangay sa Sugbo. So ito, nandito kami ngayon to turn over a total of 3,689,175 total amount ng goods that will be turning over today, which will benefit 81 barangays. So each barangay will receive assorted medicines, mostly pang maintenance ito, amounting to 33,275,000 each. And then there are a few barangays dito, there are 14 barangays na nag-request pa ng mga other specialty medicines and wheelchair. So lahat po yan na-approve naman and it will be turned over this morning. Nanginaot ang PCSO General Manager nga mahatag yun sa mga barangay official sa labing kabus nga mga mulupyo ang tambal o ang mga wheelchairs. Gawa sa mga tambal, muhatag usab ang PCSO o pundo sa Cebu City Medical Center balos sa tunga sa milyon ka pesos. Sugod ni Enero 1 sa 2022 o 3 ka milyon ka pesos matagbuan sa Malasakit Center nga nahimutang sa Vicente Soto Memorial Medical Center. By January 1, magsisimula po yung Cebu City Hospital natin ay malalagyan po natin na 500,000 yan fund. This will start on January 1. Pero yung Vicente Soto and other hospitals po natin dito, meron na pong allocation yan, 3 million per month po ang allocation for our Malasakit Center. Gitinguha usab niya nga sa sunod buwan mabot na ang ilang gipamalit nga 300 ka ambulansya nga ipangapod-apod sa mga publikong tambalanan sa tibok nasod. Gibutyag ni Garma nga gipadali nila ang pag-deliver nini aron dili maabot sa election period apan dili gyud kini madala tungod sa kadaghan sa ilang gipamalit nga mga ambulansya. May plano, in fact, in-award na namin yon. Baka January mag-start na kami ng distribution. Magsisimula na yung delivery. So we procured 300 patient transport vehicle for this year. Hopefully we will be able to distribute that January, February or March. Dili sa Sugbo daghang mga publikong tambalanan ang makadawat sa brand new nga mga ambulansya gikan sa ilang ahensya. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod, nagkagabi nga text scam ipasulbad. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Serie 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Balik sa ato mga balita, mga hingtungdang ahensya sa gobyerno gimanduan sa paghimo og mga lakang aron madakpan og manubag ang mga responsable sa nagkagrabe na nga mga text scam. Gihulagway nga alarming na kini tungod kay mao kini usab ang mohatod sa mga fake news. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kinahanglang maaksyonan ug masolusyonan sa National Telecommunications Commission kon NTC ug sa National Privacy Commission kon NPC ang padayong pagdaghan sa cybersecurity attack sa publiko pinaagi sa spam messages. Ang smishing o SMS phishing maong illegal nga pagkuha sa mga personal nga impormasyon sama sa password o credit card numbers gamit ang text messages o mobile data applications pinaagi sa tanyag nga trabaho, mga premyo ug diskwento. Gipahinumduman ni Senador Amy Marcos sa Senate Committee on Economic Affairs nga gidili ubos sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang unsolicited commercial communications. Kinahanglan matud pa nga muumol og sistema ang NTC ug NPC uban ang mga telco companies, mga bangko ug online shopping platforms nga makaharang sa spam messages aron wala nay makadawat niini. Gisugyot usab nga undangon na ang pagkuha sa mga mobile phone numbers alang sa contact tracing nga gipasuwat lang sa papel una tugtan ang usa ka tawo nga makasud sa mga bangko, supermarket ug ubang establisimento. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Dakbayan sa Mandawi na himong silver awardee alang sa most bicycle-friendly city sa Pilipinas atol sa tinuig nga Mobility Awards 2021. Samtang usa ka dakong mixed-use development company sa Mandawi ang gipili sab sa Philippine Green Building Council nga 5-star building for ecologically responsive design. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakuha sa syudad sa Mandawi ang Silver Award gikan sa tinuig nga Mobility Awards 2021 isip most bicycle-friendly city sa Pilipinas. 30 ka syudad sa nasod ang nominado, din ang Mandawi ang nakakuha sa ikaduhang pwesto. Sa acceptance speech ni Mayor Jonas Cortez, mapasalamaton siya sa Mobility Awards sa pag-ila sa paningkamot sa Mandawi sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga Mandawihanon nga nagbisikleta. We were not to na to gipang istorya nga bicycle friendly ang Mandawi na we just through our city mayor naghimo ta mga programa nga makita gyud nga bicycle friendly ang Mandawi City. Naghimo ta og katong ato ang route plan for the implementation of the bike lanes. Ikaduha na natay daghan kayo nga bike repair stations nga gisunod sa mga private establishments not only here in Mandawi but also in other cities na nakita nila nga gamit yung kayo mga bike repair stations, natay mga bike racks, and ang ato agad is how to protect the bicycle riding public nga moagi sa Dakbayan Mandawi. Makadawat sila og Silver Bicycle Friendly Recognition Sign, certificate nga nagpakita sa ranking sa Dakbayan o gift certificates gikan sa bike-friendly nga mga establishmento nga nagkantidad og 8,000 pesos. Laing mananaog ang Iloilo City, di nakakuha sa Gold Award og Naga City sa Bicol nga Silver Awardee. Samtang giila usab ang Mandani Bay sa Philippine Green Building Council nga 5-star building for ecologically responsive design kun berde. We have 2 stages. Ang stage 1 is for the design, which is si Mandani was able to get 4-star po at that time. Then karon is for the stage 2 for kanang construction, they were able to get the kanang 5-star. So more than the mandatory 3-star ang ilahang nakuha so far 4 and the latest is 5. Ang berde o sa kapasidungog nga nag-ila sa katukuran sa edibisyo nga nakatuman sa mga rekisito sa world-class standard. Giingong ang Mandani Bay ang labing una og pinakataas nga rating nga nakabot sa Vismin Region. So naangat to mga several category like land use, economic opportunity, transportation, emission, energy, wastewater, so several na siya. So mo na siya. Ang nag-develop is Philippine Green Building Council. So si Mandawi, we are the only LGU who fully adopted the Verde rating system of PhilGBC. Gipasabot usab sa City Planning and Development Office ang importansya sa pag-advocate sa green buildings karong panahona. So sa low carbon model town na study na to, ipakita ngadto na ang contribution sa mga industries of building is around 30% emission. So importante kay na siya na ato nang i-consider sa atong development. And for Mandawi, since we are a highly urbanized city, nga gamay kay atong area, dako kay na siya impact sa atong future generations. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihimuan og wax figure sa sikat nga Madame Tussauds Museum sa Hong Kong si fighting Senator Manny Pacquiao. Makitaan ang nahisgutang wax figure sa fighter senator nga nagsulob og boxing gloves, shorts nga maoy sagad sulubon matag panahon nga musaka siya sa ring. Nakaangkon usab og pagdayig ang nahisgutang wax figure ni Pacquiao nga matud pa halos perpekto ang pagkahimo niini. Unang gipatindog ang Wax Museum sa London sa French wax sculptor nga si Marie Tussaud niadtong 1835 ug aduna na kini karon moabot 21 ka branches ang museum sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan. Si Pacquiao mao ang ikaduhang Pinoy nga nahimuan og wax figure human ni Pia Wurtzbach nga gihimo niadtong tuig 2019. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Adunay upat kamatang ang pagkamatinud-anon. Una, ang pagkamatinud-anon nga kinaiya sa Ginoo. Ikaduha,
kini usa ka positibong kinaiya sa tao. Ikatulo, daghan ang wa nini maong kinaiya. Ikaapat, kini usa ka gasa sa Espiritu Santo. Sa Galacia 5:22-23 nagingon, apan ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo. Pagkamatinudanon, pagkamapaubsanon, ug pagkapinungganon sa kaugalingon. Ang malaang kasulatan nagsulti kanunay sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Nga kung ang Ginoo mayong nga duna siya buhaton, iya gayud nga buhaton, bisang paman kung imposible kini alang sa tao. Ug kini napamatud-an sa Ginoo kaniadto karon ug sa umabot pagayod. Kay kung siya dili pa matinud-anon, dili siya mohimong Ginoo. Ug tungod kay Ginoo man siya, nan kita makasalig sa iyang mga saad. Sa Hebreo 13:8 nagingon, si Jesucristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Kung ang tao magkanunayon sa iyang paglakaw diha sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo, siya matawag nga matinud-anon. Ang Ginoo nagpangita og ingon nining matanga sa mga tao. Kadtong dunay integridad ug may kahadlok sa Ginoo. Busa tinguhaon nato kining matanga sa kiniya aron kita matawag gayud nga katawhan sa Ginoo, sulugod sa Ginoo, mga anak sa Ginoo. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ug sa atong Christmas countdown, 30 kaadlaw na lang ang paabuton sa di pa ang Pasko. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Usa ka pagtuo